Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video ng foreclosed properties dito lang sa may Imus, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa may Villa Arcadia, dito lang sa may kalsadang Baguan, Imus, Cavite. Yan, itong dinaanan natin na kalsada ay sa may papuntang Imus Plaza, bali doon tayo nagagaling sa may Lumina Mall. Kung familiar naman kayo dito sa location, pwede nyo rin i-forward ang ating video direct na doon sa property. Pero kung hindi naman, pwede nyo pong sundan ang ating biyahe. Dito ako dumaan kasi medyo maluwag dito ng konti, although Sunday to medyo traffic dito sa may bandang simbahan at sa plaza. Pero yan, sundan nyo lang ang ating biyahe para ipapakita ko na din kung ano itsura nitong kahit na itsura ng Imus. Yan, ganyan naman siya. Kung bumabiyahe kayo ng Aguinaldo Highway papuntang Imus, doon kayo papasok sa may Lumina Mall, papasok dito sa kalsada na to. Itong kalsada na to ay papunta siya ng Lumang City Hall at madadaanan natin dito ang simbahan at ang public plaza ng Imus. Tapos yung bagong City Hall naman kasi ay nandoon naman siya sa may Malagasang banda sa may Imus Boulevard naman. Actually, operational pa din naman yung lumang City Hall ng Imus. Pwede pa rin naman magbabayad dito ng, ano man tawag doon, Amilyar or Real Property Tax. Yan, kung gusto nyo magbayad. Pero doon din sa may bagong City Hall is functional na din naman. May mga na-vlog na rin ako dito ng mga properties sa Villa Arcadia. Yung previous, nagulat lang ako dito. Ang dami na palang taong nakatira. Usually, mga occupied na din yung mga bahay. Dati kasi, ang dami pa ditong hindi pa occupied eh. Or baka hindi pa nakalipat yung mga nakakuha ng bahay. Pero ngayon kasi medyo crowded na siya. Yun ang problema naman dito sa subdivision. Parang ano siya, wala siyang parking space yung mga bahay. Kaya street parking din sila nagsiksikan. Makita niyo siya mamaya. Naka one way lang din yung dinaanan kung kalsada papasok eh. Itong location naman ng property is medyo looban siya ng konti. Pero hindi naman siya ganun kalooban kasi hindi naman ganun kalaki itong subdivision ng Villa Arcadia. Actually maganda siya kasi malapit siya sa may clubhouse at basketball court nila. Madadaanan lang din natin palabas. Yan, makikita nyo naman siya. Kung gusto nyo ma-explore itong property, sundan nyo lang po ang ating biyahe para makita nyo yung paligid. At kung hindi nyo naman napanood ang ating previous video, ito, pwede nyo siyang panoorin. Yan. Pero kung taga dito naman na kayo sa location, for sure, familiar na kayo dito. Madali lang din naman hanapin dito yung mga bahay kasi may mga numbers naman siya sa pintuan. Kaya di siya ganun kahirap. Maganda talaga yung subdivision na may mga house number na nakalagay para madali siyang hanapin. Pabor sa mga delivery rider at sa kagaya natin, kung gusto natin hanapin yung property na naka-foreclose, madali lang siyang hanapin. Nalalagpasan na natin ang public plaza. Itong kalsada nito is kadugtong siya ng General Yenko Street. From General Yenko Street, papasok tayo ng kalsadang Bago Street. Doon along the way ang location nito, ang subdivision. Pero kung napanood nyo naman ang ating previous video, for sure alam nyo natin ang location. Marami din naman naghahanap ng property dito sa subdivision na to. Kaya yun, time na para mag-avail kasi meron na ulit foreclose. Minsan lang din naman may lumabas eh. Minsan tigdalawa, tatlo. Ngayon isa lang nakita ko. Etong property is available pa siya next week. In advance ko lang siyang i-upload. Wala kasi makita na malapit dito sa location ko eh, sa ngayong week na to. Kaya for next week na in advance ko ng upload kasi meron naman ako nakitang available. Kaya eto, pagkakataon nyo na. At least pwede nyo pang puntahan itong property kung gusto nyo ma-visit personally bago kayo mag-bid. Ito ang General Yenko Street. Papasok tayo dito sa kalsadang Bago. Nung nakaraan naman na visit ko sa Nova Vida Residences, along the way din dito yung papasok niya. Pero ito mas malapit ito ang papasok ng kalsadang Bago Street. Ayan, dito is makitid yung kalsada. Ang madalas mababiyahe dito is mga tricycle. Itong nasandaan ko is parang jeep siya pero tricycle yan, ganyan. Ang cute ng design ng tricycle nila dito. Dati wala akong nakitang ganito eh, para mga bago lang tong ganitong unit. Or hindi naman siya mukhang bago. Pero yun, ang cute lang ng design. Parang jeep na siya, pero tricycle nga yan. Ang kulit. Madami ako nakikita niyan dito. Nung nag-visit din ako nung nakaraan sa may Alapan. Ganyan din yung mga tricycle. So, kung bumabiyahe kayo dito sa bandang area na to, for sure yung possible or pinaka-common dito na masakyan nyo kapag nagko-commute kayo is tricycle talaga. Wala akong nakita ng jeep na dumadaan dito sa kalsada na to. Pakitid din naman kasi talaga siya kaya ano lang din, parang fit lang din dito yung mga tricycle na bumibiyahe. Pero may mga private na sasakyan dito ang dumadaan. Yun yung lalong nagpapasikip. Dito naman sa Manila Road, itong pinaka-crossing na to ang palaging traffic. Kasi ang kitid ang kitid ng crossing na yun eh. Palabas naman yun ng papuntang Soriano or Tanza. Yung kalsada na yun. Pero ito, crossing nito ang Nia Road.
At dito sa kabila naman ang General Yenko Street. Parang ano siya, parang bypass road ito. Pero itong subdivision naman ng Villa Arcadia is along the way lang siya dito. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa mga bago pa lang sa aming channel na gusto yung mga ganitong content, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated ka kapag meron tayong mga bagong upload. Maraming salamat! Dito na tayo sa subdivision. Ito yung pinakabungad ng Villa Arcadia. Yung location ng properties, dito siya sa dulo. Pwede nyo straight itong kalsada papuntang dulo, pero ako naman kasi hinanap ko pa siya, dito ako pumasok sa may gitna banda. Tour lang tayo dito saglit sa loob para matunto natin itong property. Maliit lang naman itong subdivision, kaya madali lang siyang hanapin. Dito tayo papasok sa kanto na to. Ayan, makikita nyo halos ano siya marami na naka-occupy. Tapos yan, ang pangitingnan kasi naka street parking lang siya, one way lang talaga yung kalsada. Kung meron kayong sasakyan, mahirap siya kasi walang parking. Ito din yung foreclosed na properties, inner unit din siya pero parang dulo siya. Hindi ako sure kung pwede mag-parking sa dulo, pero yon, alanganin talaga dito kapag meron kayong sasakyan tapos gusto niyo ng parking area. Dito naman, in-straight ko lang itong kanto na pinasukan natin, tapos liliko lang tayo dito sa may dulo banda. Marami naman din itong mga humps, kaya medyo control din yung takbo ng mga sasakyan. Hindi ka pwedeng magmabilis kasi tataob ka sa humps Yan, dito tayo lumiko, tapos dito lang siya sa itong kasunod na block na to. Ayan, kita nyo naman siya. After nitong block na to, ito yung kasunod, tapos meron siyang space dito ng playground. Ayan, sa gilid parang may bakanting lote siya. Kaya kung meron ka sasakyan, pwede siguro dito mag-park sa kabilang side. Yan, gaya ng ginawa ng kapitbahay. Not sure lang kung merong ano dito, kung merong nagpo-park na iba. Pero yon, check nyo na lang siya kasi di naman tayo sure kung may nakapark dito 24/7. Ito lang yung property na to, kasunod lang siya. Pangalawang bahay mula sa dulo. Lumagpas lang ako ng konti, kaya nagpo-park lang ako dito. Ito lang naman siya sa may kaliwang side ko. Yan, tatabi lang tayo dito sa gilid. Itong katapat naman is merong nakatira. Yan, sa kabi naman ng kapitbahay dito, wala naman daw nakatira dito sa property. Yan lang, ang problema is hindi natin siya masilip kasi sarado siya. Ito na yung pinakabahay, meron naman siyang number sa taas ng pinto. Ito, nakalock yung doorknob niya. Tapos meron siya ditong parang padlock din sa taas na parang sinira. Yun, ito naman hindi mabubuksan. At sabi din naman ng kapitbahay, hindi naman daw ito natirahan kahit dati pa. Kaya for sure, ano pa to, beer unit pa siya. Although, ang mga turnover unit naman dito is painted wall. Pero yun, hindi tatagos yung camera natin sa glass ng bintana. Medyo makapal siya. At merong pattern. Kaya hindi talaga siya tatagos kahit anong gawin natin. Unless lang may butas dito. May mga na-feature ako nakaraan dito. Tingnan nyo na lang siya kung ano itsura. Kasi may butas yung bintana noon. Kaya nakikita ko yung loob. Eto, hindi natin makikita kasi sarado siya. Hanggang dito lang tayo makasilip sa labas. Pero for sure, ganun din naman yung itsura ito. Halos pare-paras naman yung design ng mga bahay dito sa Villa Arcadia. Yung mga regular inner unit nila. Pero okay na din naman dito. Expanded na yung dalawang katabing bahay. Maliit lang din naman itong pinaka-space na sa harap. Hindi kasya talaga yung parking. Pwedeng motor parking dito. Pero pag kotse, alanganin. So street parking lang din talaga kapag meron kayong sasakyan. Medyo elevated din naman itong property kaya safe na safe siya sa baha at ang alam ko hindi naman dito bahain. Ang tubig naman dito sa kanila ay naka-deep well sila kaya hindi siya problemado sa tubig. Yan lang is medyo naninilaw lang talaga kapag deep well at may time lang na naglilinis sila ng tangke kaya yon mag-iipon lang kayo kapag ganun. Pero kapag normal days naman, usually kapag deep well may tangke sila kaya hindi nawawalan ng supply ng tubig. Yun ang kagandahan niya. Ang kwento din dito ng katabing bahay na nakausap ko is ano daw, marami na din daw tumitingin dito. Pang-5 na daw ako na sa mga tumitingin. Kaya for sure, maraming magbibid dito. Expect nyo na lang na marami kayong kaagaw kaya nakadepende na lang sa inyo kung magkano yung bid nyo dito sa property. Itong property available sa first public auction under trans number OPA 1510014. Ang duration of acceptance ng inyong bid offers is from February 10 to 14 and then ang opening of bid offers is on February 17.
Ito ang property number 815-2412-300003. Ang property location is at Block 16, Lot 29, Villa Arcadia, Calsadang Baguan, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse inner unit na merong lot area na 36 square meter and then floor area of 44 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,226,400 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 21,574.73. At ito ay isang unoccupied property. Ayun lang, dito na tayo dadaan pa uwi. Sundali lang ating biyahe kung gusto niyo makita itong way natin palabas. Ito naman is sa kabilang side naman ako dumaan doon sa malapit sa covered court or sa playground. I mean basketball court nila, hindi pala to covered court. At yung clubhouse nila. Tapos yung kalsada na to straight na siya papuntang main gate. Ayan. Hindi naman siya ganun kalapad. Maliit lang talaga itong Villa Arcadia. Ayan yung playground nila, di ba? Open court lang pala siya. Tapos ito yung clubhouse nila, hindi din naman ganun kalaki. Tapos yun, dito tayo dadaan. Ito, ang kalsada na to is palabas na siya ng main gate. Dito ko na lang tatapusin itong ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po. Muli, ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.